Pasado 2:00 ng madaling araw, nang umalis ang mga tao, pati na ang mga otoridad, saka naman ipinagpatuloy ni na Haji ang kanilang paghahanap. Alam na natin ngayon kung sino ang salarin sa pagkawala ng mga turista. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan nilang gawin ang bagay na ito? Wika ni Haji. Umiling si Mang Ricky. Siya man ay hindi rin alam kung ano ang mga nangyayari. Pero hindi nawawala sa kanyang paningin ang batang may putol na kamay. Nasa isang sulok ito sa madilim na lugar na iyon. Para bang mas desidido pa ang bata na tulungan sila. Pumikit si Mang Ricky. Pinairan ang pagsasalita sa kanyang diwa habang nakatingin sa bata. May kakaibang kakayahan ang matandang ito na magpadala ng signal o mensahe sa isang elemento kung gusto niyang makipag-usap rito. Kaya naman, gamit ang kanyang isipan, tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan nito. Ayon pa rito, siya raw ay si Ed, isang 10 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang ina ay isa sa mga binihag ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ginawa itong comfort woman. Ang kanyang tatay naman ang unang pinatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Siya naman ay naging runner ng mga Hapones, pero namatay rin siya matapos masabugan ng bomba. Ikinwento ito lahat ni Mang Ricky kay Haji matapos itong malaman mula doon sa bata. Grabe, nakakatakot talaga ang mga nakatirang nilalang sa loob ng ospital na yan. Pero kailangan kasi nating malaman kung ano talaga ang sadya niya at nambibiktima siya ng mga turista. Sambit ni Haji at kaagad nang naghanda. Kinuha niya uli ang kanyang pangontrang uway at humakbang na pababalik sa haunted hospital. Pero nagulat sila ng kanyang ama nang kumulo muli ang langis sa kanyang bulsa. Sandali siyang huminto na ipinagtaka ni Mang Ricky. Bakit anak? Tay, may aswang na sa paligid natin. Bulong niya, kaya naman napatitig sa kanya ang ama. Kaagad itong dumukot sa sariling bulsa at hinawakan ang supot ng asin. Nagbabalak na magsaboy sakali mang may mangyaring masama. Anak, mag-iingat ka. Parang may lalabas sa may entrada. Babala ni Mang Ricky. At umatras na ginaya naman ni Haji. Sa may madilim na parte ng ospital, may namataan silang isang bulto ng tao na naglalakad. Dahan-dahan itong humahakbang. Hindi naman nagpapakita ng bayolenteng galaw ang nilalang na iyon. Kaya wala din silang ginawa na kahit anong paglaban. Nang tuluyan na nga makalapit sa kanila, napagtanto ni Haji na ito na ang nilalang na nakasagupa nila kanina, iyong aswang. Nagmuestra ito noong aktong susugod na sana si Haji sa lalaki. Sandali! Hindi ako lumapit para makipaglaban. Gusto ko lang magpaliwanag sa mga ginawa ko kanina. Wika ng aswang at dahan-dahang nanumbalik ang kanyang totoong itsura. Sino ka? Tanong ni Haji. Itinaas ng lalaki ang magkabilang kamay. Huwag! Hindi ako nagpakita sa inyo para manakit. Gusto ko lang magpaliwanag. Bakit mo nagawa yun? Ikaw ba ang nagtago kay Pauline? Kumpronta niya rito. Marahas na umiyak si Ronnie. Aniya, hindi raw niya kontrolado ang kanyang isipan. Nagpunta ako rito dati para maglibot-libot lang. Pero isang babae ang lumapit sa akin. Siya raw si Manang Rosa. Ang sabi niya, gusto ko raw bang makahanap ng kayamanan. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw? Kaya sumama ako sa kanya. Itinuro niya sa akin ang kinaroroonan daw ng kayamanan. Naghukay ako roon ng buong gabi. Hanggang sa may mahanap akong isang lumang baul. Winasak ko ang kandado noon. Pero huli na ang lahat nang mapagtanto kong isang orasyon pala na nasaan yung usok
ang nakatago sa loob ng baul na iyon. Pumasok iyon sa bibig ko at doon ako nagsimulang matuliro. Dagdag pa ng lalaki, dahil raw doon ay nakakaramdam na siya ng matinding pagbabago sa kanyang katawan. Hindi na siya makatulog ng maayos sa gabi at palaging nagugutom. Ang kanyang hinahanap ay hindi naman normal na pagkain, kundi sariwang karne o laman loob na walansa at malapot. Hindi pangkaraniwan, nasisilaw na rin siya sa liwanag. Dahilan para mapilitan siyang magtago sa abandonadong ospital na iyon. Ito lang naman kasi ang pinakamadilim sa lahat ng lugar na pwede niyang pagtaguan. Nagsimula siyang lumantak ng mga laman loob ng mga hayop. Ito ang nagpapabusog sa kanya sa mahabang panahon. Pero hindi rin katagalan ay nagsawa siya rito. Hanggang sa may hinahanap na siyang iba. Nang makita niya ang isa sa 2 pamilyang turista na naglilibot sa abandonadong ospital, namangha siya at nagulat nang marinig ang matinding pintig ng 2 puso sa sinapupunan ng isang babae. Dito niya napagtanto na buntis pala ito, kaya hinintay niya na mapagawi ang mag-anak sa madilim na bahagi at hinablot. Bago pa man sila makahingi ng tulong sa ibang mga turistang naroon, ay nagawa niya nang itago ang mga ito sa isang madilim na lugar na kahit anong gawin ng mag-anak ay hindi sila makakatakas. Parang may sariling mahika si Ronnie na nanghihigop ng lakas, kaya maski ang pagpupumiglas ay hindi malang nila magawa. Muling nagsalita ang lalaking si Ronnie. Kailangan niyo akong tulungan. Hindi ko na kayang manatiling aswang habang buhay. Ayoko na ng ganito. Ayoko na sa mga ginagawa ko. Kahit wala akong mahukay na kayamanan, ayos lang. Ang importante, hindi na ako pumapatay ng tao. Kahit makailang beses na ako nakakapatay ng tao, ay hindi pa rin ako nasasanay. Inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Umiiyak na wika ni Ronnie. Kaya naman nakaramdam ng awa si Haji sa kanya. Huwag kang mag-alala, susubukan kitang tulungan sa abot ng aking makakaya. Wika niya rito, saka may tinawagan sa kanyang cellphone. Kinontak niya si Mang Maximo at tinanong kung makakapunta ba ang matanda sa kinaroroonan nila ngayon. Pumayag naman iyon. Wala na si Ronnie nang dumating ang matanda. Si Haji na lamang ang nagpaliwanag sa kanya. Si Tatay Ricky naman ay madaling natuto sa mga itinuro niya. Sa katunayan, ito na nga ang nagligpit ng mga equipment niya at isinilid ang mga ito sa itim na backpack. Katulad ng nauna niyang napansin, may kangitian ito kahit nag-iisa lang naman. Marahil nakikita niya pa rin ang batang si Ed at hindi pa rin umaalis sa tabi ni Mang Ricky. Mang Max, may kakilala ka bang Manang Rosa? Bungad niya kaagad sa matanda nang makalapit ito sa kanya. Napakunot ang noo ni Mang Maximo. Pagkuway nanlaki ang mga mata. Natatandaan ko na si Rosa. Isa siyang mangkukulam. Pero matagal na siyang tinaboy sa lugar na ito. Pinagkaisahan siyang palayasin dahil sa dami ng mga naging biktima niya sa kulam. Wika ni Mang Maximo, napaatras si Haji. Ang mga mangkukulam ay pwede palang lumika ng aswang. Sa bagay na ito siya labis na nalilito. Gayunpaman, may alam siyang tao na pwedeng makasagot sa kanya. Iyon ay ang mga taong pinag-aaralan ang pinagmulan ng mga aswang. Mga taong kabisado na ang kung anumang meron ang mga nilalang na iyon. Sina Syra at ang ama nito. Walang pagdadalawang isip na tinawagan niya kaagad ang dalaga. Matagal ang pagriring ng phone nito, pero matyaga siyang naghintay. Alam niya na kailangan niyang makausap ang dalaga, pero hindi ito sumasagot sa kanyang cellphone. Kaya naisip niyang tumawag sa landline dahil baka nasa salas ito. Minsan kasi napapansin niya na iniiwan lang ng dalaga ang sarili nitong cellphone sa kwarto.
Mabuti na lang, nag-ring naman kaagad ang telepono na kanyang tinawagan. Pero nagulat siya nang pagsagot nito ay isang boses ng lalaki ang kanyang narinig, si Sir Enteng, ang tatay ni Zaira. Haji, ikaw ba ito? Sir Enteng, ako nga po. Saglit na humingal si Sir Enteng. Sa tono ng boses nito, alam niyang may maling nangyayari. Sir, may problema po ba? Umiyak na si Sir Enteng sa kabilang linya. Mas lalong nakaramdam ng matinding kaba si Haji. Dahil baka may kinalaman ito kay Zaira. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad nang nagsalita. Sir Enteng, may nangyari po bang masama kay Zaira? Nanginginig niyang tanong. Dito na hindi magkanda o gaga sa pagsalaysay si Sir Enteng. Nagpaalam daw sa kanya ang kanyang anak na pupunta sa Pindangan Ruins. Sa kadahilan ng makikipagkita ito sa isang kaibigan na albularyo. Ngunit tumawag sa kanya ang kaibigang iyon at sinabing hindi naman raw nakarating si Zaira sa lugar. Walang dumating at hindi rin siya makontak. Kagaya ni Sir Enteng, nag-aalala din si Haji. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Sir Enteng nang hindi nanginginig ang boses. Kaya sa huli, pinili niya ang pinaka-safe na sabihin na alam niyang hindi siya magbe-breakdown. Uuwi na po ako, Sir Enteng. Baka po pwede akong magpunta dyan sa inyo. Aniya na sinangayunan naman ng lalaki sa kabilang linya. Kaagad niyang ibinaba ang tawag at humarap sa kanyang ama, na ngayon ay nakikinig na din sa pinag-uusapan nila ni Sir Enteng kasama si Maximo. Kasalukuyan din kasing nag-uusap ang dalawa tungkol sa iba't ibang anting-anting. Noon lang nila nalaman na may kakayahan palang magpakalma si Maximo ng kahit anong nilalang. Ayon pa dito, siya ay nangangalaga din ng mutya ng tagahupa. Naagaw lang ni Haji ang pansin nila kaya nahinto ang pag-uusap ng dalawa. Anong nangyari, anak? Si Zaira po, tay. Parang may masamang nangyari sa kanya. Kailangan na natin bumalik na Maynila. Sumang-ayon naman kaagad si Tatay Ricky. Hindi na nila ginulo si Ronnie matapos mangako na gagawa ng paraan para tulungan siya. Ihihingi niya ito ng tulong kay Sir Onad. Tapos na din naman ang misyon nila sa lugar na iyon. Maraming na silang nakuhang ebidensya, multo man at aswang. Nagpasalamat sila sa kabutihan ni Mang Maximo at nangako naman ang matanda na tatawagan sila para balitaan sa mangyayari kay Ronnie. Sakali mang magawa niya ring makausap ang binata at himuking dalhin sa isang magaling na albularyo. Kahit alas 4 na ng madaling araw, nagsumikap na bumiyahe sina Mang Ricky at Haji. Nakatulog sa labis na pagod si Tatay Ricky. Pero si Haji, hindi niya magawang pumikit man lang habang nasa ferry boat. Hindi na mabilang ni Haji kung ilang beses niyang tinawagan ang dalaga. Pero out of coverage area pa rin ang cellphone nito. Mas lalo siyang nabalisa. Zaira, nasaan ka na ba? Wala sa sariling na itanong niya. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin sila sa pantalan ng Maynila. Naging okupado agad ang isipan ni Haji sa pagmamaneho. Kailangan niyang makauwi agad. Pasado alas 7 nang dumating sila sa bahay pero hindi na siya bumaba. Nanatili siya sa kotse at si Tatay Ricky na lang ang pumasok sa loob. Kampante siya na hindi malalaman ng kanyang ina ang mga nangyari sa kanila sa korehidor. Muli siyang bumiyahe papunta sa tahanan ng dalaga. Habang nasa highway, namataan niya ang malalaking karatula na malapit na siya sa isang fast food restaurant. Naisip niyang mag-drive-thru. Kailangan niyang kumain para makapag-isip ng matino. Kalaunan ay dumating na siya sa townhouse nila Zaira bandang alas 10. Naabutan niya naghahanda si Sir Enteng. Balak nitong sundan ang kanyang anak.
Si Haji naman ay naisipang tawagan ang kaibigan niyang pulis na si Kurt. Mabuti na lang sinagot kaagad ni Kurt ang tawag niya. "Oh, Haji, napatawag ka. Kailangan ko ng tulong mo pare." Aniya at ipinaliwanag ang pagkawala ni Zaira. Nangako ang binata na pupuntahan si Haji saan man ito naroon ngayon, kaya naghanda ang binata. "Malakas ang pakiramdam ko na hindi normal na tao ang nagtago kay Zaira. Malamang isa ito sa mga hinahanting niyang aswang," wika ni Mang Enteng. Ayon pa rito, magaling makipaglaban si Zaira. Ni minsan, hindi pa ito natatalo ng mga aswang. Pero ngayon lang hindi nakauwi ang kanyang anak. Sa hindi niya malamang dahilan, hindi rin ito tumawag sa kanya. Kaya kailangan niyang makasiguro na ayos lang ang anak. Napasapu si Haji sa kanyang ulo. Noong huli silang mag-usap ni Zaira, wala ito sa sarili. Baka ito ang dahilan kung bakit nawawala ngayon ang dalaga. Kaagad pinagbuksan ni Haji ng gate si Kurt nang bumusina ito. "Kurt, nawawala ang kaibigan ko. Kailangan ko ang tulong mo." Wika niya na sinang-ayunan naman agad ng binatang pulis. Kaagad nilang natrack ang cellphone ng dalaga. Base sa signal na tinuturo nito, nasa San Fernando City, La Union ang dalaga. Hindi na sila nagtagal at kaagad nang nagtungo roon. Si Kurt na ang nagmaneho, kaya habang binibilisan ang pagpapatakbo, saglit na napalingon ang binata kay Haji. "Haji, yung Zaira ba? Siya yung babaeng bigla na lang nanghila sa'yo noong magkita tayo sa isang fast food chain?" Tumango si Haji. Tinatrack pa din ang cellphone ni Zaira. Nagpapasalamat siya dahil naka-steady lang ito kung saan nila unang nakita. Baka walang malay ang dalaga o baka lowbat lang ang phone nito. Gayunpaman, may tracking device na nakakabit sa phone. Kaya mahanap pa din nila ito kahit nasa malayo. Sa kakasunod sa location ni Zaira, humantong sila sa unang binanggit ni Mang Enteng na siyang kailangan daw puntahan ni Zaira kahapon, sa Pindangan Ruins. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Kurt ang tungkol sa history ng lugar na iyon. Kilala ang siyudad ng San Fernando sa pangalang Pindangan dahil ang mga tao roon ay nakasanayan na magbilad ng karne sa gitna ng araw na nakababad sa asin bilang paraan ng pagpepreserba nila ng pagkain. Ito ay isang Ilocanong dialekto na nagre-refer sa isang lugar kung saan ang karne ay binibilad sa init ng araw. Ang Pindangan Ruins naman, kung saan nalukit ang signal ng tracking device ni Zaira, ay isang matandang Katolikong simbahan. Halos 2 siglo na ang nakalilipas nang maipatayo ito ng mga prayle para ipakilala ang Katolisismo sa buong Pilipinas. Gawa ito sa purong bato at ayos pa naman ang mga dingding. Pinaplano itong i-renovate ng gobyerno pero ibabalik lang ang natural nitong itsura noong unang panahon. Saglit na tumahimik si Kurt nang papasok na sila sa vicinity ng San Fernando City. Si Haji naman sandaling kinalikot ang kanyang phone at napagtantong may natanggap siyang text message mula kay Sir Enteng. Sabi rito, "Haji, mag-iingat kayo kapag nakapasok kayo sa loob ng simbahan. Kahit may mga ribulto at larawan ng Panginoon sa loob, hindi nyo ito matatawag na protektado kayo ng mga ito. Maraming nagkalat na pasatsat sa buong lugar. Ang mga pasatsat ay nagmula sa mga kaluluwa ng mga taong namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan sobrang mahal ng mga kabaong at libingan at walang magawa ang mahihirap kundi gawa na lang ang kanilang kaanak ng banig na pambalot. Ayon sa mga lokal, ang mga espiritong ito ay manggugulo at ililigaw kayo ng landas. Kaya para pigilan ang mga ito, kailangan yung buksan ang matatagpuan yung libingan.
Saka sasaksakin ang bawat pambalot na banig at hatiin sa gitna. Huwag niyong kakalimutan magsabi ng holy water hanggang sa mag-usok ang mga ito. Wika pa ng text ni Sir Enteng. Oh, sino yan? Tanong naman ni Kurt. Saka lang namalaya ni Haji na nakapark na sila sa isang tabi. Ah, wala. Nanay ko. Nangungumusta lang. Hindi raw kasi ako umuwi sa bahay. Pagtanggi niya pa rito. Tumango na lamang si Kurt at muling sumilip sa bintana. Naroon na sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Bumaba na nga silang dalawa. Si Haji dala ang isang punyal na binigay sa kanya ni Sir Enteng kanina. Si Kurt naman dala ang kanyang baril. Malakas ang kutob niya na may mga sindikato sa lugar. Haji, dapat siguro manatili ka na lang muna sa kotse. Hindi pwede pare. Kaibigan ko ang nasa panganib. Kailangan ko siyang iligtas. Paring Haji, alam ko naman yun. Saka isa kong pulis. Magagawan ko ng paraan ng pagpasok sa loob nang hindi nagpapakita sa mga tao roon. Hindi sila pwedeng maalarma sa gagawin natin. Mamaya kapag may napatunayan ako, kailangan kong tawagan ang makasamahan kong pulis at labas ka na roon. Uminit bigla ang ulo ni Haji. Alam niyang wala naman siyang gaanong alam sa mga bagay tungkol sa sindikato, pero hindi naman iyon ang dahilan kung bakit siya papasok sa loob. Hindi sila nagkakaintindihan ni Kurt. Akala siguro nito na kidnap ang kaibigan niya. Pinigilan niya si Kurt sa tangka nitong pagpasok. Siguro kailangan na niya sabihin sa lalaki ang kanyang itinatago. Kagaya ni Tatay Ricky, naniniwala siya na malaki ang maitutulong ni Kurt sa mga ganitong kaso. Baka nga mas mapadali pa ang kanilang bawat assignment. Teka lang Kurt, may sasabihin ako sa iyo. Lumingon sa kanya si Kurt na bakas ang pagtataka sa mukha. Ano yun Haji? May kailangan kang malaman tungkol sa totoong dahilan ng pagpunta rito. Dito na naging seryoso ang mukha ni Kurt. Ano yun? Huwag mo sabihing frame up lang ito ha. At talagang ako ang balak niyong hulihin. Nako, sinasabi ko sa iyo, huwag mo ako susubukan Haji. Alam mong huhulihin talaga kita kapag may ginawa kang hindi maganda sa akin. Banta pa ni Kurt. Napalunok si Haji at hinawakan ng maigi ang sukbit niyang kamera. Tumawa lang si Kurt. Napakamot ng ulo niya si Haji. Hindi niya akalaing napakalawak pala ng imagination ni Kurt. Parang hindi ito pulis. Mali ka ng iniisip mo Kurt. Ang gusto ko lang naman ipaliwanag ay hindi sindikato ang pupuntahan natin sa lugar na ito. Hahanapin lang natin ang kaibigan ko. Wala pa naman siyang 24 hours na nawawala. Tsaka, anong sindikato ba binigsasabi mo riyan? Simbahan to, di ba? Namiwang si Kurt at hindi na nga gumalaw. Nakatingin na lang sa kanya. Naghihintay na kanya sasabihin. Kailangan niyang ipaalam sa lalaki ang totoo. Nang hindi na ito magtanong pa. Magpaliwanag ka pa. Ramdam ko marami ka pang hindi sinasabi sa akin, Haji. Saan pa nito? E di sige, gusto ko sabihin sa iyo na hindi ako isang normal na letratista lang. Ang mga kinukuhanan ko ng larawan ay mga aswang at iba pang mga supernaturals. Napamulagat ng mata si Kurt sabay tumawa. May saltik ka ba, Haji? Aswang talaga? Natigilan si Haji. Mukhang hindi naniniwala sa kanya ang kaibigan. Gayunpaman, kailangan niyang kumbinsihin si Kurt. Ayaw pa sanang maniwala ng binata, ngunit nakarinig sila ng sigaw mula sa kung saan. Naalarma ang dalawang binata. Pamilyar ang boses na iyon. Si Syra yun. Napalakas ang boses ng pagkakasabi ni Haji. Si Kurt naman, ikinasa na agad ang kanyang baril. Alerto sa mga miyembro ng sindikato. Baka bigla na lang daw lumitaw sa kanilang harapan. Kailangan na nating hanapin ang kaibigan mo, Haji. Tara na! Huwika ni Kurt. Kaagad namang tumango si Haji at inihanda na rin ang kanyang pangontra. Wala na siyang pakialam kung pagtawanan man siya ni Kurt. Ang mahalaga, mahawakan niya ang buntot pagi at masiguro na mahanap si Syra. Nagtatakbo silang dalawa papunta sa loob.
Nagkahiwalay sila at napunta sa magkabilang bahagi. Si Kurt ay nakarating sa likurang bahagi ng simbahan kung saan tanaw ang dalampasigan. May nakikita siyang mga taong nagkukumpulan roon. Kaagad siyang lumapit para magtanong-tanong. Si Haji naman, tinahak ang may kahabaang hallway papunta sa tila kumbento. Nga sa pagpasok niya sa pinto ay labis niyang ikinagulat nang mapagtantong may dingding pa naman ang lugar pero wala nang bubungan. Sa gitna noon ay isang malaking bilaran ang nakapwesto. Bago pa man sila makarating sa lugar na ito, ay naipaliwanag na sa kanya ni Kurt ang tungkol sa pagbibilad ng karne bilang paraan ng pagpipreserba. Pero hindi niya naman inaasahan na tao at hindi karne ng baboy ang makikitang nakahiga doon at nagpupumiglas na walang iba kundi si Saira. Saira? Gulat na wika ni Haji at kaagad na dinaluhan ang dalaga. Nasindak siya nang makitang wala itong kahit anong saplot at nakababad na sa asin ang buong katawan. Hindi makagalaw ang dalaga dahil bukod sa nakagapos ang mga paa at kamay nito ay nakatali rin sa bilaran ang katawan. Haji! Mahinang daing ni Saira. Mukhang may mga sugat ito at nahahapdian sa asin kaya nanghihina. Kaagad niya itong nilapitan. Tinulungan niyang makawala ang dalaga. Tinanggal ang mga gapos nito sa katawan. Hindi tumitingin na tinanggal niya ang suot na jacket na mabuti naman at may kahabaan at isinuot niya ito kay Saira. Inalalayan niya ang dalaga na makababa sa bilaran. Hindi nga lang inaasahan ang pagdating ng dalawang tao sa kinaroroonan nila. Sino ang mga lapastangan na may tangkang masama sa aming pagkain? Angil lang isa sa kanila. Isang matandang babae pero mabagsik at mukhang malakas. Napaatras si Haji ngunit masamang titig naman ang ginawad dito ni Saira. Masisiba talaga kayo mga aswang. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito sa akin. Sigaw ng dalaga at kaagad nang sinugod ang mga aswang. Si Haji naman ay humarap din sa isa sa mga iyon at walang habas niyang iwinasiwas ang hawak na buntot pagi. Si Saira na kahit nasasaktan sa sugat ay ginusto pa ring makaganti. Ikinuyom niya ang magkabilang kamay at iniumang ang mga kamao. Walang babalang inatake niya ang matanda. Malakas nga ito, pero kaya pa naman niyang labanan ang matanda. Manang, bakit binilad niyo si Saira at inasinan niyo pa? Ano ba, mga aswang ba talaga kayo? Ani Haji at muling umiwas sa tangkang pagkalmot sa kanya ng isang ginang. Humalakak ang matanda at nakakalukong hinarap si Haji. Bakit mo ba tinatanong? Hindi pa ba obvious? Oo naman! Kami ay mga aswang na tahimik na naninirahan sa lugar na ito. Pero dumating ang babaeng yan at kinuha ang pinakamahalagang langis na siyang pwede naming ipahid sa aming katawan para manatiling tao. Tumawa si Saira at sinipa ng malakas ang kalaban niyang aswang. Saglit itong nabalya, kaya hinarap niya na ang matanda. Hindi ko ibabalik ang langis na ito hanggat hindi niyo sinasabi sa akin kung saan ko matatagpuan si Esmeralda. Lumingon naman si Haji kay Saira. Sino si Esmeralda? Si Esmeralda ang aswang na pumatay sa nanay ko. Hysterical na wika ng dalaga. Natigilan si Haji at naawa kay Saira. Ang paghihiganti pa rin pala sa nanay nito ang iniisip. Gayunpaman, kahit gaano kagaling ni Saira makipaglaban, sugatan siya at nababad ng matagal sa asin. Kaya nangihina na siya at nagapi ng kalabang aswang. Ayos! Dalawa na ang gagawin nating daing! Sigaw ng isa sa mga aswang. Bago pa man sila maigapos ng mga ito, ay dumating naman si Kurt at pinaputukan ng baril sa paanan ang dalawang aswang na iyon. Umatungal ang mga ito pero hindi kaagad nakabangon
Kaya sinamantala ni Kurt ang pagkakataon at kaagad na tinulungan ang dalawa. Bago umalis, hinablot ni Sarah ang kanyang bag na nasa isang sulok. At hindi na nilingon pa ang mga aswang. "Tumakas na tayo rito! Bilis!" ani Kurt at inalalayan na nga ang dalawa. Dahil sa maliwanag pa, mabilis silang nakatakas at hindi na nagawang makahabol ng mga nilalang. Nasaan yung tao pa sila, kaya sobra silang nasaktan. Kaagad na sumakay sina Haji at Syra sa kotse. Buong diin naman na tinapakan ni Kurt ang silinyador, kaya humarurot ng mabilis ang kanilang sasakyan. Sa wakas, umusad na sila at unti-unting nakakalayo sa nasabing lugar. Gustuhin mang humabol ng mga aswang, hindi na nila magagawa. Ilan sa kanila ay kilala na ng mga lokal at natatakot na malaman ang kanilang sekreto na baka humantong sa pagtataboy sa kanila. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 15. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.